Sabi nga nila ay hindi ka talaga nag-Boracay kapag hindi ka nag-seafood paluto. At sa food crawl na to, meron akong i-recommenda sa inyo na pambato ng mga lokal dito. Isa tong ultimate Boracay food crawl kaya bukod sa seafood paluto ay may mga pupuntahan at kakainan tayo na bukod sa aking mga personal na paborito ay may mga kakainan at i-experience din tayo na mga bago. Watch from start to finish lalo na pag pupunta ka sa Boracay kasama ang mga kaibigan mo dahil para sa inyo ang Boracay Food Guide na ito. Ultimate Boracay Food Trip, let's go! Ariga ang best chicken inasal sa isla ng Boracay. Para sa akin, oo, kakarating lang namin sa Boracay at tara ang aming first meal, Island Chicken Inasal din sa Boracay. One of our favorite restaurants din eh. Sa kami nag-Boracay, kakain kami din eh. Pero first time namin nakakain sa branch na to kasi lagi kami doon sa D-Mall. May branch pala dito. Sana kayo hindi kasarap. Mas malaki ang kay Aisha pero ayos lang dahil meron akong isol. Yan. Sayang lang wala silang paa ngayon. Kaya petso pero pwede na rin yan. Tapos gumawa tayo ng sausawan, sukang sinamak, toyo, sili, saka kalamansi. Yan. First bite. Thank you, Lord. For me, best inasal talaga dito sa Boracay. Siguro marami sa inyo mag-a-agree sa akin. Ano talaga siya eh? Malapit talaga siya sa lasa doon sa Bacolod. Nami-miss ko na yung inasal sa Bacolod. And speaking of Bacolod, meron din tayong kansi din eh. Yan. Yan ang gusto ko, yung may mga litid-litid. Sabaw. Malambot. Sarap ng asim. At ang lambot. At ang lagi kong pinapartner sa inasal, paaman yan o petso, kanilang isol. Lalagyan mo ng chicken oil. Yung may mga crunchy bits. Sarap. Ayan, first stop pala ang solid na. Ang beginning saka ending ng meal natin. Yan, merong marrow. Island chicken inasal. Sa 10 beses kung pupunta ng Boracay, ay 10 beses ako kakain din eh. Yan, tilap-sika na. And even more. See you sa next one. Yan, quick stop lang tayo. Nandito tayo sa Seawind kasi may a-attend lang kami na beach wedding dito. Actually, yun ang main purpose kung ba't kami narinig sa Boracay. So yan, dito na rin kami magdi-dinner ngayon at Pinoy Feast ang food trip natin ngayon. Basta ko, nakakapalo na ka ring adobong pusit. First bite. Thank you, Lord. Sarap ha. Yung ganda ng pagkakaluto ng pusit. Yung may konting crunch, parang gayon. Tapos yung sarsa niya may konting asim. Kasari, bistek Tagalog, nakita ni Aisha sa menu kaya in-order niya. Yung bistek Tagalog, masarap sana kung may konting alat pa sa konting asim. Yan. Tapos, kare-kare, may in-order tayong crispy pata din eh. Saka may gulay pa tayo. Yung kare-kare niya, sarap pa. Pero dito paborito sa tatlong to ay yung adobong pusit. Sana ito sa crispy pata. Watch until the end of this video. Papakita ko yung beach wedding dito. Para, just in case curious kayo kung ano itsura ng beach wedding dito sa Boracay. Hindi pa tapos ang food natin dito sa Boracay. Tayo may crispy pata pa. At syempre, ilang araw pa tayo dito sa Boracay. Marami pa tayong pagsasaluhan din eh. Arena, crispy pata. Dahil dyan, akin na muna. Yon. Mate, kutkutin. Nasa kutkutin.
Tikman niya natin na rin kanilang crispy pata. Crispy ng balat ha. Saka malagkit yung taba. Tapos, yung laman. Yung laman malasa din. Lagyan lang natin ng sausawan. Sabi ito, yung parte na balat sa taba. Yan, yung laswa ilongga. Yung pambalansi sana ng crispy pata. Ubus na ang crispy pata nung dumating ang laswa ilongga. Pero yan, masarap din. Try natin. Sarap. Parang bulang lang na mas malasa. Parang bulang lang ng Batangas. Pero may konting dagdag na lasa. Sarap. Para gusto ko magkanin pa ulit din niya. May lasang tinola, konting lasang luya. Ayan, sabi sa inyo, quick stop lang dito. Yan, good morning from Boracay. Nakakasulo din eh. Siyempre, pag magbo-Boracay ka, parte ng experience at sadyang isasama mo sa iyong mga kakainan ay ang Sunnyside Cafe. Kita nyo naman, waiting ang mga yan. Kami pang 12 daw sa pila. Yan, habang hinihintay namin yung pagkain namin din eh, kakape muna. Siyempre, bagong gising. Ari yung death cream nila. Actually, ito ay sa partner cafe nila pero available sa menu dito. Yan. Grabe naman ang pangalan, death cream. Creamy, oh. Yan. Wow. Yan. First sip. Thank you, Lord. Hindi naman matapang, pero parang ano, parang ice cream. Parang tinunaw na ice cream, masarap siya. Pero yung death cream siguro death by sugar. Hindi yung death ng sobrang tapang. Pero masarap. Ako lang sana mas gusto ko yung talagang may tapang pa rin ng coffee. Ito, ano na siya, yung energy na makukuha mo. Siguro may konting kape na rin dito, pero yung energy na makukuha mo ay from the sweetness, from the sugar. Pero sarap. On a bright morning like this, okay na okay to. Again, pwede describe ko siya parang tinunaw na ice cream. Yan, ari yung roasty. Yan yung kay Aisha. Yan ang lagi niyang order din eh. Yan, ari yung order ko, adobo bowl. Sayang wala yung tapsilog nila. Yun yung kamahal no, pero kasarap. Yung adobo bowl nila may poached egg, tapos may saging, tapos ari yung pancake namin. Parang wala masyadong taba, yun laang. But ari puro laman. Yan, yung mga taba niya parang mga ganyan, yung mga unti-unti lang. First bite. Thank you, Lord. Adobo nila, maasim. Kaya pala may patis na sausawan dito. Tapos may lasang star anise na konti. Ang lambot ng karne. Lalagyan mo lang ng kaunting patis kung gusto mo ng maalat ang iyong adobo. Tapos yung poached egg. Yan, uy, that's a beautiful egg. Tapos may mga crispy adobo bits. Tapos ito, dito naman kasi for sharing yung mga sizes eh. Kaya kami ni Aisha, lagi magkaibang ino-order. Tapos, yan, ano na lang kami. Hati-hati. Ano yung roasty niya. Ito yung breakfast na usually hindi mo makakain sa iba. Tapos yung pancake. Yan. Kapal oh. Ito yung half serving yata nila to. Na good for 1 to 2 daw. Yan. Fluffy oh. Fluffy siya. Pero dense at the same time. Kakabusog to. Tapos bittersweet chocolate. Tapos first time ko matatry na may... Although dati tanda ko ng bata ako, nag-uulam ako ng saging. Pero adobo, may saging. Ayos yun ah. Nagdagdag ng sweetness. For good breakfast, amazing ambience, good view. Yan naman ang offer ng Boracay. At dito mo sa Sunnyside Cafe makukuha yan if you're looking for breakfast. Kaya ito talaga, isa sa mga binabalik-balikan ko. See you sa next one. Are daw True Home Hotel and Bistro, ang ganda daw nito.
Ang ganda daw na hotel niyan. At ang ganda ng location, no? Station 1, no? Sa may grotto lang. Kaso fully book kaya hindi kami dito nakapag-stay. Pero masarap din daw ang breakfast din eh. Kaya hindi man natin ma-experience ang hotel nila. Yung breakfast nila, ma-experience natin. Nakikita niyo ba yung parang makeshift port na yon? May mga bangka-bangka na yan. Mamaya may sasakyan tayo dyan. Abangan niyo yun. First time ko ma-experience yun din sa Boracay. Yan, may mga chef special sila. Ito daw, ang marami silang mga, kumbaga mga diners dito. Hindi na tumitingin sa menu. Diyan na lang tumitingin yan daw, ipinapalitan nila regularly. First order of business, syempre magkakape tayo. Ang order ko ay ang cute espresso macchiato. Kailangan ko ng strong talaga. So espresso, to shot of espresso. Tapos may konting caramel lang. First sip. Thank you, Lord. Yun. Medyo nagigising na yung diwa natin. It was a busy day yesterday. Simula umaga, may photoshoot namin, may video shoot namin. Kasi kahapon, yun yung rason niya kung ba't kami nandito sa Boracay, ay kasal ni Papa Sacho sa Ate Lovely. First time namin naka-attend ng beach wedding and it was a beautiful wedding. Gayon pala pag beach wedding. Yan, si Papa Sacho sa si Ate Lovely. Sila yung host namin sa Japan na kaya namin na-discover yung ganda ng Obama sa kanong Fukui ay dahil nila. Ililink ko yung playlist ng Japan vlogs ko sa description box. Panoorin nyo yun. Kailangan nyo ma-discover yun. Tapos, hapon after ng wedding, sa Seawind yung wedding. Doon din yung reception. Sarap pala ng pagkain pag reception ng beach wedding. Lalo na yung lechon. First time ko nakakain ng Boracay lechon. Sarap pala. Tapos yung may mga may mga steak sila. Sa sarap ng mga dishes nila. Saka syempre kasama mo yung family and friends mo. Yun ang the best experience. So, sama witness mo yung wedding ni Papa Sacho sa ni Ate Lovely. Ang cool din, ang galing din ng mga fire dances kahapon. Tapos, pagkatapos nagpahinga lang ng kaunti sa hotel, tapos pumunta na kami sa Epic. Yes! Ang Tito Jazer nyo ay pumarty dahil birthday ng aming mahal na si Mommy Ann. Kaya rin ako yung nagkakape ngayon ng matapang dahil medyo nakain ng kagabi. Medyo napabarik. Pero ang saya, overall ang saya ng party namin kahapon. Again, kasama yung family and friends. Kaya ngayon, kailangan natin ng malupit-lupit na breakfast at dito sa True Home yun. At yan, meron pinagmamalaki si chef na passion fruit tea. Uy, parang tagal ko na hindi nakakainom ng passion fruit. Yan. Wow! Ang galing. Asim, tamis, tapos asim. Parang mas nagising ng diwa ako dito. Ito yung overall a refreshing drink. Daming layers ng flavors. Ito yung kasi beachfront tong True Home. Habang kumakain ka dito or habang nasa room ka, ito yung iniinom mo, enjoying the beachfront view. Sarap. Yan! Ito ang breakfast ng Boracay. Ganda ng plating. Ito yung omelette nila. So, served with sourdough bread. Tapos yan, may tomatoes, may greens, and then I think this is siguro mustard sauce. Ito yung omelette nila. Yan. That is nicely cooked. Oh. Hindi siya dry. A little moist. So, matry muna yung... Yan. So, parang meron siyang bacon. May tomatoes. First bite. Thank you, Lord. That texture. Yung moist yung loob. Tapos crispy bacon. Yung labas ng omelette. A little crispy. Konting crispy. Tapos, this beautiful sourdough bread. This is gonna be crunchy. Harap. Lagyan lang natin ng a little butter. Gawa tayo ng sandwich. Yan, lagay natin tong omelette. Yan. And then a little bit of this. Hindi siya mustard. Parang fruity siya. Mango.
May sweetness ako nalalasahan eh. Now that is a breakfast bite. Malalaman mo na masarap yung isang breakfast spot if they can turn an ordinary dish like an egg omelette into this beautiful creation, delicious creation. And ito, chorizo budbud. May bulaklak to. Yung chorizo muna. Yung chorizo niya na maasim, salty. Ito naman yung perfect to with garlic rice and a little bit of egg. Speechless eh. Sarap ng chorizo. Yung garlic rice, nice seasoned. Pero, itong True Home, hindi lang siya breakfast spot Tatry din natin yung ibang dishes nila. Sabi sa inyo, hindi lang breakfast, meron din sa True Home. Yan, may mga poke bowl din sila. So ito, salmon teriyaki. Grabe naman ang protein boost to. May salmon na, so marinated salmon yan. Marinated in teriyaki sauce. Tapos may edamame pa. Tapos din excited ako. Yan, tuna tostada. Again, marinated tuna in crispy. Yan. Served on a crispy bed of tostada bang tawag dito. Yan. Tapos, lagyan natin ng lime. Yan. Kung long time viewer ka ng vlog ko, alam nyo na mahilig ako sa contrast ng texture. Ito yung may contrast talaga. Yung crunchy, yung lagayan. Tapos smooth and creamy na tuna. Sarap ng pagkakamarinade niya. Tapos yan, may mga, I think I'm seeing, may mga fresh onion din. Wow. Another one of those Boracay dishes na may enjoy mo talaga na ganito yung ambience mo. Very tropical. Very islandy. Tapos ito yan, ano ba nasa ilalim nito? Yun, may rice din siya. Sama-samahin na natin, lagyan natin edamame. Sama-sama na, lahat ng pwedeng ilagay sa isang bite. Ito, pwede describe ko siya, fresh. Tapos ang daming flavors din. Sweet teriyaki, yung fresh salmon, and then yung a little crunchy edamame. May fish eggs din, oh. Wow. Pero between the two, itong tuna tostada ang mas nagustuhan ko. Kaya pala ito ay in demand sa kanilang mga chef special. Ito daw talaga yung hindi nila maalis-alis sa specials nila. Kaya ito masarap din daw. Ayan, may pizza din sila, pero yung pizza nila ay yung Roman style. Yung pahabang kayaan. Oh, I don't care kung yun ay pahaba, pabilog, ay mukhang masarap. A little bit of cheese pool. Yung ilalim. Ganda ng pagkakaluto. Balik natin yung salami. Naglag. May naman cheese pool yan. Yan. Yung salami niya, on the salty side, ang sarap ng pagkakaalat. Yung crust niya, crispy and chewy at the same time. Wow! Kulang na rin anghang. Kaya meron sila dining parang chili na oil. Lagyan natin. Yun, ako na, parami. Sinalo lahat ng salami. Ito naman, kumbaga pagkakain kayo dito mga kasama mo, tigi-tigi sa kayo ng order. Tapos arean nasa gitna pagsasaluhan nyo. Itong True Home, a true underrated spot. Sana next time, may abutan tayong room. Pag ganito kasarap yung kanilang pagkain dito. Ang ganda ng location for sure. Maganda rin ang mga rooms dito. Hopefully, makapag-stay tayo doon. Pero, kung hindi man, yung breakfast nila, saka itong iba nilang dishes,
Subukan nyo. A true delight. Yan, narinig na kami sa... Ito yung ano parang pinaka din na nagkikita-kita ang mga nagka-activities. Kaya marami tao lagi din dahil kami ay magpa-party boat. Yeah, first time ko may experience yun sa Boracay. Dahil birthday niyan, si Mami Ann. Uy, mukhang masarap ang aming food trip sa party boat Yan, sasakay na kami. Pang maganda ang weather for party boating. O yun ba term doon? Party boating. Na-party na yung mga yun Siyempre, hindi kami papatalo sa mga yan. Ito man mga kasama ko, papatalo ba tayo dyan? Yan, hindi niya sa amin. Pero nga, gaya, tama. Yung mga kasama ko nasakay na. Hindi pa pala, Re. Tatawid lang pala kami. Passing through. Ari pala sa amin. Good afternoon. Yun, ari pala ang aming party boat. May DJ pa kami Kasi na uy, may slide. Happy birthday, Ma! Happy birthday! Ready to party? Happy birthday! Ba't mga naka-shades to mga to? Anong ginawa nyo kagabi? Kasi pala yung tsura ng mata. Ayun na. Mga pumarty kagabi, Naka-shade pa asok Mga naka-shades Kami mga umuwi na maaga. Medyo okay pa. May mga are yan, Yan, hindi rin pala nagboboracay yung mga mayaman. At ano daw ang Crimson saka Shangri-La. Yan, Papa Sacho, the reason why we're here. Kasal nila na Ate Lovely. Double celebration ng Boracay namin Bukod sa wedding nila, syempre, birthday ni Mami Ann. Yun, aga naman yan. Ano yan? Baka tubig yan. Wala pa nga Sige, makapag-beer na nga rin. Sarap to, San Miguel Apple. Tayo na mga kasama ko. Party na. Ay! Ito yung masarap din sa ata Hey, cheers! Mukhang marami-raming uubusin na rin mga kasama ko Yan, parang tumitigil na kami. Parang hindi na kami pa-party sa lugar na to. Ayos pala rin C2 Apple na rin. Parang kailangan na inom na C2. Pero merong alcohol yan kaya still drink moderately. Yan, tapos bangis may lalapit sa'yo nagtitinda ng buko. Yan. Hop. Bangis. Laki niya na. Ano kaya yan? Oh! What's up ng manghang? Partying on a boat sa Boracay kasama ang iyong mga closest friends. Mami Ann, happy birthday. Love you. Let's enjoy the party. At kapag nasa party boat ka, you get a front row seat to the world famous, the best sunset in the world, the Boracay sunset. Grabe, dati growing up, kasi ang masaya na ako na yung nakasakay ka ng balsa sa Matabungkay. Ngayon, nasa party boat na tayo sa Boracay. Pero nakakamiss yun balsa sa Matabungkay.
makapunta ka doon para sa aking eating at all 34 towns naman nila. in Batangas. Abangan nyo yun. Yan na rin kainan na rin. Ilang gabi na namin iniispatan to dahil katapat lang yan. Di na kami nag-i-stay sa canyon. Nakita namin na rin. Tapos talagang kami, dami nakain din eh. Tapos kami napapay-bake sa amoy ng ihaw-ihaw. Tapos yung display ng mga fresh seafood. At finally, matitimusan na natin na rin. At yan ang pangalan niya. Babas Food House. Seafood paluto din. Parang fresh din yung mga isda. Oh. Yan. Si Reyna pumili. Papaihaw siya ng pusit. Yan, rin ang naaamoy namin eh. Rin kanilang ihaw-ihaw. Tapos maganda din eh, yan. May acoustic, may entertainment. Yan, rin mga ihaw-ihaw nila. Tapos yan, may manok din sila. Nagtagal ko na lang. Dami nyo in order ah. Basta i-vlog nyo yung isa namin. Kaya ano eh. Kaya hindi na ako pumili. Ang dami pinili ng dalawang are. Okay, share na lang kami. Ray, wag kang ano, wag kang makulit. May fine and troublemaker, 50,000 pesos. Kaya, babe ka lang. Hindi pwede makulit. 50,000 eh. Hindi pwede magloko sa mga waiter. Hindi pwede magloko. Send ko sa group natin. Kasi nga, parang kakaiba yung sauce niya eh. Yan. Kakaiba yung sarsa niya eh, oh. First bite. Thank you, Lord. Coming down someday. Sarap na rin sa kanin. O kaya yung puso. Ipapahid mo dyan. Oh no, everywhere Ari ang first seafood trip natin ngayon sa Boracay. At akalain mo yun, nakita lang natin sa kapat lang ng aming hotel. Wala to sa Google Maps kaya this is a nice find. Sana masarap. Babawas na tayo din eh. Yan, uy, ang moist. Yan, that is moist. First bite. Thank you, Lord. Sarap. Sarap ng pagkakasting niya. Very moist. May konting luya flavor na ang sarap para sa akin. Tapos, hinihintay pa natin ng sausawan pero babawas na tayo din eh. Yun, gloves. Ito ang ganda ng pagkakaluto. Not chewy at all. Tapos, scallops. lalo kaya pag nalasing umawax pa ng bulas. Yung baked scallops nila, may konting smoky flavor ako nalalasahan. Uy! Yan, nag-gloves na. Alam mo lang ka rin seryosohan. Butter garlic shrimp, always a hit. Uy! Promising yung pagka-butter garlic flavor niya. Nung sinupsa pa ang ulo eh. Lata ang sarap eh. At ang lanak ng hipon, no? Oh. Dumating na sa usawan, lalo nang sumarap pa. So, are libre rin yung i-raise sa kanila. So, di ko alam kung magkano. Pero sabi naman nila, ay affordable, mura. At ang importante, sarap, fresh. Naging paborito ko dito, aring pampano. Di ko pa sinawsaw yan kanina. Alam ko seafood din sa Boracay. Could be hit or miss. Aring Babas Food House is a hit for me. Pagsasaluan na namin to. Tapos magmamangga kami. Kita-kita tayo. Kasunod na food trip. Nung nabalitaan ko may bagong mama. Banana mama. So good tayo din eh sa Dita Lipapa. Yun, naamoy ko na. Yung bibingka nila yun. Bibingka yung pinaka-base niyan eh. Tapos, Meron po siyang minatamis. minatamis na saging. Yes po. Tapos, Banana ice cream. banana ice cream. Talagang banana. Yan. Banana ice cream. 2 scoops pala. Yung Meron po siyang surot. Turon crunch. Uy, crunchy nga naman. Soy sauce caramel. Yan, soy sauce caramel. Nice.
Tultul salt. From Gimas. Gimaras? Yes. Wow. Yes. The newest mama sa group. Banana mama. Yeah, thank you. Ayan, kakabukas lang daw nila. March 18 laang. Wala pa sila isang buwan. At are, mahilig ako sa banana. Ayan, so may banana ice cream. Tapos, ito yung interesting na yung turon crunch. Akala ko yung bacon Tapos ito may may soy sauce caramel. Siguro ito muna ice cream, may soy sauce caramel and yung turon crunch. Yan. Saka yan, may sumama na rin na minatamis na saging. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng turon crunch. Saka yung banana ice cream, very subtle lang yung flavor. Or baka naka-counter siya ng soy sauce na caramel and nung tultul salt. Wow! Tapos yan, i-reveal natin yung vegan bibingka. Yan. Yung bibingka niya, parang medyo kakaiba yung texture. Parang hindi yung usual na bibingka. Ayan, para pag ito palang loob. Tapos lagyan natin siya ng yan. Samahan na natin ang lahat ng component niya. Yung bibingka for me, yun yung least favorite component ko. Siguro nandito lang siya para magbigay ng base, saka kumbaga pampabusog para mas masulit to, 320 pesos. Pero sa akin, maski ito lang, yung turon na crunchy, minatamis na saging, banana ice cream with that soy sauce caramel and tultul salt. Siguro sa mga mama group, siguro ito yung pangalawa sa pinaka-paborito ko. Yung Coco Mama pa rin yung pinaka-paborito ko. Pero to, a close second. Siguro to, maya-maya, pag nalaman to ng mga tao, pupuntahan na to dito sa Di Talipapa or in-expect ko, dadaming branches ito. Oh, mama. Ayan, good morning from Boracay. Tinanghali na ng gising, ngayon ay 11 a.m. Busog pa kami sa kinain namin kagabi, kaya ngayon kami ay magpo-fruit shake laang. And when in Boracay, Jonas Fruit Shake. Yan. Paborito yan ni Mrs. Basta kami nag-Boracay, kailangan mag-Jonas Fruit Shake. Ano yung kanilang banana choco peanut. Yan, pareho kami ni Mrs. na banana choco peanut. Kasi ito talaga yung, yung best seller nila. Dati parang nagano kay watermelon yata. Pero balik tayo sa banana choco peanut. First sip. At mamaya may first bite to. Tingnan nyo kung ano yung first bite natin sa shake na to. First sip. Thank you, Lord. Ang maganda dito, talagang lasa mo yung banana, choco, peanut. Talagang incorporated sa shake na to. Pero ito naman, kung may recipe ka na to, kaya-kaya mo na itong gawin sa bahay. At marami na rin dito sa isla na kaya yung gantong kasarap na fruit shake. Pero syempre, iba pa rin yung Jonas, yun ang legendary dito. And again, the view, tapos you're sipping on banana, choco, peanut na fruit shake ng Jonas. An iconic moment sa any visit mo sa Boracay. At ang sinasabi kong first bite, aring straw nila, edible yan. Wala nga lalasa. Ay, hindi sabi. Yun o. Yun o. Mga idol natin yan o. Bye guys! Bye-bye! Nice to see you! Ingat. Ingat. Enjoy. Lunch natin ngayon, we have another legend. Arya Cucina Italiana. Yan. Sikat na sikat yan. Not just here sa Dimol area, pero sa buong Boracay. Kita nyo naman. Ganda na location yan. Along the beachfront lang. Expect mo ito mamaya, punong-puno na yan ng tao. Nakakain ako dito 4 years ago. Tanda ko, masarap yung pizza dito. And then may isa pang masarap dito, yung parang nila, parang calamares nila. Nasaan ba yun? Basta, for sure, order ako noon. Tanda ko pa lasa doon, sarap noon. Hi, nice to meet you. Hello. Ito yung chef nila. Hello. Hi, I don't know about that, but...
Kasama namin, nag-pickleball. Pickleball. Kumusta ang pickleball? Mga pagod. Kami naman wala lang. Pagod pero Kakain lang. gutom. Yun ang pinakamaganda kombinasyon. Pero gutom. Bawi! Tayo gutom at gutom. Hindi tayo pagod eh. Pinayagan tayo pumasok dito sa kitchen nila. Yan, dito yung mga ano nila, meats nila, ni-slice. Tapos mga fresh greens talaga. Fresh arugula from our farm. Fresh arugula, nice. Yan, may sarili daw silang farm. Dito sila gumagawa ng pizza nila. Siyempre sila yung gumagawa ng mga dough na yan. Tapos lalagay ko ano yung toppings mo. That sauce is looking good. Tapos, cheese. Tapos itong mga meats na to, kanina lang, hinihiwa-hiwa yan. More cheese. Tapos, yun no, tapos ilalagay na yan sa kanilang pugon. Oh. Nice. Yung basil nila, fresh from the farm din. Ito yung pasta station nila. Dito sila gumagawa ng mga pasta nila. Okay. And then this one is? Meat course. Ito yung ano nila, pinafry nila dito. Fry calamari. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Yay! Are yung calamari, the best yan. Are siya sabi kong alam ko pa rin hanggang lasa hanggang ngayon. Pero kahapon naman, yung party boat ni Mami Ann ay nakakain din namin yun dyan. Pero ito talaga yung freshly cooked talaga. Are naman ay chicken. Yan, kain na agad tayo para makakain na iba. Ito yung calamari. Are doy talagang fresh squid ang gamit nila dyan. Tapos, didip natin ang ilang mayo sauce. First bite. Thank you, Lord. Yung napaka-crispy ng labas. Tapos, tender yung pinaka-meat niya. Not chewy at all. Tapos yung mayo sauce niya, creamy. Tapos a little sour. May konting sourness. Kaya ang sarap. Kailangan niya ng second bite. Are, ulo. Pero ito, hindi na natin lalagyan ng mayo. Para talagang ma-experience natin ang sarap na rin. Ano naman, chicken. Parang chicken nugget siya. So chicken breast siya, hindi dry. Tapos ang crispy ng labas, saka nicely salted as well. Sarap nito, pero ito calamari for the win. Pero good idea na orderin niyo pareho. Okay. Tapos ari yung salad nila. Parang nga ngayon ako makakatikim na salad na merong watermelon. Tapos I think pine nuts yan. And eto, piniflex to ni Rocky. Mango prosciutto. Makes sense kasi salty prosciutto, sweet mango. Yung nag-aagaw, yung tamis saka yung alat. Pero yung pinakahuli mong malalasaan yung alat. Yun yung kumbaga end notes yung alat. Tapos, salad. Ito naman, yung fresh watermelon na really juicy. Tapos a little, yung greens niya on the bitter side kasi yun naman talaga flavor profile niya. So again, may contrast ng texture, may contrast ng flavors. Ano naman? Uy! Nice! Ang ganda ng pop ng color, oh. Yung black na fettuccine noodles, tapos yung orangey na ano, na sauce. Tapos lagyan natin ng ano, itong shrimp. Tapos kuha rin tayo ng focaccia bread. Sila din ang gumagawa niyan. Yan.
Even though focaccia bread. Ang ganda ng pagkakaluto ng pasta kasi for me sa pagdating sa anything pasta dish, basta maganda yung pagkakaluto ng pasta, almost 80% of the way ka na masarap yan eh. Rapsa. Tapos, merong red sauce. Ito, seafood din pala siya. Yan. May natin na squid. Ito, basic pasta pero nandun yung fresh ingredients. Kasi pag ganito naman ang mga basic na pasta, labanan na lang niya ng freshness ng ingredients eh. At ito, on point. Yan. Ito kung titingnan mo rin to, labanan din to ng freshness ng ingredients at saka yung ganda ng pagkakaluto ng pasta eh. Tapos, sama natin ang clams. And look at that. Ooh. Yan. Uy, tama na. Tama na. Spool nga ba? Aba, pasa muna tayo. Grabe yung depth ng flavors nun, kahit simple lang tingnan. Grabe yung pagka-salty niya. May konting lasa ng dagat, yung clams. And then yung pizza nila. Uy, ganda ng pizza. Oh. Kita mo yung toppings, tapos yung ilalim niya. Yan, ganda ng pagkakaluto. That is quality cheese. Lagyan lang natin yung kanilang chili oil. Uy, naparami. Solid. Ito, mukhang solid din ito. Kaya sana. Yan, so parang yung crust. Not sure kung ito pa rin yung pizza nila, pizza dough nila. Na may parang ham sa loob, cheese. Ito, mas crispy yung crust niya. Kasi yung pizza may konting pagka-chewy eh. Na yun naman talaga yung Italian for me yung Italian na sarap ng pizza crust. Ganun. Very feeling nito. Tapos, medyo natunaw na nga lang ang panulak sa Giardini. Aring frozen calamansi. Ang naging favorite ko dito, yung calamari. Tapos itong pizza, syempre, matik yan. Sa pasta, eto, paborito ko yan. Yung mango prosciutto, sarap din pala nun. Hirap pumili ng paborito At ang panapos natin din sa area, ay, it's just fitting na 3 klaseng pizza ang kakainin natin. Kita nyo, kung merong sushi boat, ari-ay pizza boat, ano uunahin natin din siguro, itong Hawaiian. So ito lang siguro yung hindi authentic na Italian pizza dahil Hawaiian. Pero merong may mga gusto niya ng mga Pinoy, kaya sinama nila. Sweet ng pineapple Saka, kung di man authentic yung Hawaiian pizza mismo, pero yung ingredients na ginamit dito, specifically the crust, authentic naman. Tapos ito, not really sure kung anong klaseng meat to, pero lagyan natin ng chili flakes. Sarap ng meat Hindi siya ganun kaalat, tapos para siyang may konting pagka-chewy siya. Nice. Kakaiba siya sa texture ng ibang meats. And, eto, ano ba ito? Pepperoni na malaki? Uy, yun ang masarap. Yung meat, salty siya na may pa-konting pagka-sweet. Pero kasi dito sa area, almost kahit anong ilagay mo na toppings dito, magiging panalo kasi masarap yung crust, masarap yung cheese, masarap yung pizza sauce nila. So, good idea. Na ito yung orderin mo para 3 masubukan mo.
Yan, kung ari ay may Jonas Fruit Shake na must have pag nasa Boracay na dessert, ari ang sa akin. Ice Flakes. Matik yan. Watermelon ang lagi kong order din. Inisip ko okay mag-iiba. Mango kaya. Tingnan natin, we'll see. Uy, jam pack. Sana meron doon sa taas. Kaya ang sarap niyan. Melts in your mouth yan with every bite. Pero hindi lang yan. May toppings pa yan. May mga syrup pa yan. Kaya ay masarap. At that fountain of mango flakes. Tapos yan. Yan ang basil leaf. And then, yan. Ang kasama niyan ay, yan, meron niyang milk, saka mango. Yan, nauna yung mango. Tano na naman yan. Napaka ano yan. Ooh. Oh, grabe oh. First bite. Thank you, Lord. Ito yung pinapasok mo pa lang sa bibig mo, yung init ng hininga mo, matutunaw na eh, talagang melts in your mouth. Pero yan, lalagyan natin ng, yan, ooh, condensed milk, tapos, lagyan natin ng fresh mangoes. Yan. Yung mga kasama namin, puro coconut ang order ha. Subukan ko nga next time yun. After ng kain mo sa area, di na ka magpapanghimangas. Ice Flakes, lagi sadyang dadaanan kapag narin na sa Boracay. Tari nga, try nga natin na rin coconut. Tingnan natin kung bakit tari ang order nila. Additional toppers. Harap nga. Almost like makapuno. Parang gano'n. Next time, yun ang orderin ko. Bago ako paborito din sa Ice Flakes. Yan, nari watermelon. Ang gusto ko yan, may mga watermelon balls. Oh. Natikman niyo na? Dumating na yung grapes namin. Turling. Yan, ari naman yung watermelon. May watermelon balls. Tikman mo. Mami, ano? Ito namang watermelon. Labig. Ito yung pinaka-refreshing. Oh, yan. So dito sa Ice Flakes, either mag-mango ka or yung coconut, panalo. Grabe naman itong mga to. Pero hindi ito yung order ko, order ito ng mga kasama ko. Grabe. Hinahintay lang namin yung sunset dito. Ganda ng view dito. Tapos yan, may infinity pool dito. Wow, look at that. Ano ito nilang in-order ko. Pero masarap din naman yung sa akin. Yan, nari yung kanilang 360 bar named as such dahil it offers a 360 view of Boracay. Nandito yung mga puno-puno. Narinig yung beach. Wow. So, tapos yan, may bar siya. Ari na pala yung sa akin, frozen calamansi. Sabi ko, laking calamansi niya na. Tapos kay Aisha yung mango. Yan, hindi na tayo masyado naaarawan dito dahil may puno tayo. Narinig tayo sa shade ng puno. Narinig tayo sa shade ng puno. Wala na pa yan. Dito na lang ako. Pulo. Okay lang akong may meetup, boy. First zip. Lakad kayo dito sa, Thank you, Lord. sa volleyball court na. Anong oras laban niyo? Okay lang Lunod din. tayo, di ba? Sarap. Okay lang din na Parang sarap ibuhos sa mukha, sa bibig. biglang mabigyan. Oo, sana. Kasi 3 room naman yung ina naman. Sarap. Yan, narinig kami sa bar area ng Discovery. Grabe yung bar na to. Ang ganda ng ano, ganda ng view ng sunset. Pero kasi, kahit hindi kami nakabook dito sa Discovery, ay makakatambay kami dito. Kasi open to the public naman tong bar, saka restaurant nila. Pwede kayong kahit mag-walk-in lang kayo dito, kain kayo dito, or mag-bar kayo dito with this view. Nice. Tapos yan, may happy hour sila, 4 p.m. to 7 p.m. Saktong-sakto. Kami ay mag-no-hito, para mocktail lang. Yan, no-hito by the beach. No-hito, hindi mo-hito kasi ito ay mocktail lang yan. Kakatapos lang namin mag-enjoy ng sunset. Kasama si Mrs., kasama si Mommy Ann of Boracay. Yan, nandito kami sa labas ng Discovery sa kanilang bar area. Again, open to the public, yung restaurant nila, saka bar nila. Kahit saan kayo naka-check-in dito, tulad namin, hindi kami dito naka-check-in, pero nag-enjoy kami ng no-hito by the beach. Oh, wow! Ang sarap!
Fresh and refreshing. Pero pinag-uusapan na namin ni Mami Ann kung kailan kami mag-i-stay din sa Discovery. Talagang Boracay, hindi pagsasawaan, babalik-balikan. Yun, look at that fish! Napaka-solid naman ang ating ending sa ating ultimate Boracay food crawl. Meron tayong paluto din sa Sababi. Yan, narin tayo sa Sababi. Ari, may memory ako na kumain ako dito. Parang mga 4 years ago. Tapos yun ako kay Rocky kung saan yung paluto na yon. Sabi ko gusto kong makain uli. At ari na nga tayo sa Sababi Seafood Paluto Restaurant. Pero ito na yung bago nila na pwesto. Dati yung pwesto nila nandun Pero may pwesto pa rin daw sila doon. Tanda ko nung kumain kami doon, ari ay unfortunately nasunog tong part na to. Tapos ngayon ay nakatayo na uli. At yan, nariyan ang Talipapa. Ito ang bagong pwesto nila sa D Talipapa. Uy, halaan soup. Siya na daw nagmamanage ngayon. Yan, sa Bobby. Siya na nagmamayari ngayon. Yan, game! Kupo. Ay, na-miss ko din sa Bobby. Kanin na agad. Tapos, ang nag-aunahin natin din yung food trip. Babawas na tayo din sa Lapu-Lapu. Ice steamed with ginger and green and onion. Yan. Tapos, kuha na rin tayo na ring adobo ng pusit. Paborito ko adobong pusit Tapos, bawas na rin tayo na rin. Ako nasa luto o nasa piyestahan. Tapos are, yan. Are ang ating first batch. At yan, dumating na ang talaba. In-steam lang are, ang bango, amoy dagat. Yan, ko. Galing natin pumili, no? Dini mo tayo sa baked scallops. With cheese. First bite. Thank you, Lord. Grabe naman yung cheese na yun. Parang pwede magtinapay Nasimulan na. Hindi naman tayo sa Lapu-Lapu. So ano siya, steam, tapos may soy sauce na sarsa, may scallions, ginger. May ginger flavor na yun. Tapos may alat siya. And may konting garlic flavor as well. Adobo. Ganda na pagkakaluto ng adobo. Sabi ni Ray, sarap daw ng sabaw. Manyan natin. Harap na. Solid yun Solid na higop yun Dini sa Boracay. Well, kahit saan naman. Kung gusto mo na makakasigurado kasi isang kainan, doon ka sa medyo matagal na. Saka magtanong-tanong ka rin sa mga locals kung saan sila kumakain. It's like biting into the sea. Yung, kumbaga, makakasiguro ka na hindi ka talo. Tulad na rin sa Bobby na rin. At ito yung nakainan ko talaga noon na ngayon nakain ko ulit ay ari ang seafood paluto ng Boracay. Ako magsasakol na Tapos, ari pinagmamalaki ni Rocky yung liempo nila. Kukuha tayo ng may mga taba, may mga laman. Wala munang sausawan. Sarap ng smoky flavor niya. Sausaw natin yan. Yan. Ito, itong kaulam niya. Pinakbet. Okay, pwede din. Yan. Tapos, kumuha na rin tayo ng chicken. Yan, kagulo na mga kasama ko din Kaya yun ang masarap sa seafood paluto It's a community meal. Hindi pwedeng mag-isa ka lang kakain dito, dalawa kayo Juicy chicken. Yung kailangan. Tulog na ako, baby. Marami talaga kayo. Favorite dish ko dito?
Kailangan kong pumili ng dalawa. Itong lapu-lapu. Saka itong liempo. Ayan, alin sa mga food trip na na-feature natin sa vlog na to, ang paborito nyo, alin yung nasubukan nyo na, alin yung excited kayong subukan, or kung may mga rekomendasyon kayo na dapat kong puntahan, comment down below. For sure, babalik tayo sa Boracay at kasama nito mga must-try, mga lagi kong binabalikan mula sa vlog na to. Gusto ko may mga susubukan ako bago next time, kaya comment down below. Kung nabiting kayo, a few months ago, nandito rin kami sa Boracay. Panoorin nyo dito yung food trip namin. Sobrang solid din ang food crawl natin doon. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.